Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa post po ni Attorney Neil Abayon po, sa kanyang Facebook page po, okay? Ito po'y patungkol ho sa shinare po niya na caption ng Batas PH kung saan po ay sinabi daw ito ni Congressman Benny Abante po ito po'y patungkol ho sa ongoing impeachment proceedings laban ho kay Vice President Sara Duterte diyan po sa Committee on Justice po sa House of Representatives mga kabida. Ang sabi dito ni Congressman Abante, batay ho dito sa post po ng Batas PH na shinare po ni Attorney Abayon, eto babasahin ko lang po we are not there to convict her or tell her that she is guilty. We are just there to find evidence. Malinaw po yun. Sinabi po ni Congressman Abante po, mga kabida. We are just there to find evidence. Nilagyan pa po ng marker ni Attorney Abayon, mga kabida. Naniniwala ako that the SALN is another point in which there might be probable cause. Manila 6th District Representative Benny Abante. Ayan. So itong sinabi po ni Congressman Abante, mga kabida, na kaya andyan po sila sa Committee on Justice in order to find evidence. So meaning naghahanap po ng ebidensya, mga kabida. So dito pa lang, ni-reinforce po ni Congressman Abante yung hinala po ng kampo po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, na wala hong ebidensya ito hong complainants. Alright? Wala hong ebidensya ang House of Representatives. Kaya sila po, naghanap pa po ng ebidensya. Katulad na lang po ng pagsubpina po nila, mga kabida, sa SALN po ni Vice President Sara Duterte. Baka naman po, meron po silang makuha po doon, mga kabida, po. Diba? So, it goes to show, mga kabida, na empty po, ng isinampa po yung complaints laban ho kay Vice President Sara Duterte. Wala hong laman. Kasi kung meron pong laman, bakit pa po sila maghahanap po ng ebidensya? Alright? Malinaw po sa sinabi po ni Congressman Abante, they are just there in order to find evidence. Ang caption po dito ni Attorney Neil Abayon, ito babasahin ko lang mga kabida. Okay? Medyo may pagka mind-boggling mga kabida. Find evidence pala. Akala ko, fishing expedition Alright? Kung titingnan mo, okay, itong dalawang term, find evidence, at saka itong fishing expedition, magkapareho lang po yun. Okay? Yung fishing expedition po, mga kabida, naghahanap ka po ng ebidensya. Alright? Kaya nga, ginagawa po ng Committee on Justice ngayon, mga kabida, panay issue ng subpoena. Okay? Una, nag-issue po ng subpoena, doon ho sa Office of the Ombudsman para ilabas po ang SALN po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Then pangalawa po, nag-issue na naman po ng subpoena, para doon ho sa records po, ni Attorney Manscarpio, mga kabida. At saka most probably maglalabas ito ng subpoena para dito ho sa mga bank records or bank accounts po ni Vice President Sara Duterte at ito hong kay Attorney Manscarpio, kaya isinapina po nila mga kabida ito hong AMLAC. Alright? Pati ito hong si Ombudsman Boying Rimulya So malinaw na empty-handed po ito hong complainants nung nag-submit po sila ng kanila hong impeachment complaints against the Vice President. Alright? Pati nga yung si Madriaga, pinatulan po di ba? Ang buong akala po nila, mga kabida, makakatulong po si Madriaga po sa kaso po ni VP Sara, ito hong impeachment complaints. Wala Pumalpak po, mga kabida. Di ba? Ang dami hong loopholes, ang daming butas po Di ba? Kaya siguro, ayaw na pong ipatawag po ng Committee on Justice next hearing, ito hong si Madriaga kasi pumalpak Ngayon, malinaw po sa sinabi po ni Congressman Abante, mga kabida, na yung kanilang pakay is not to convict and to tell the Vice President that she is guilty, kundi naghahanap po sila ng ebidensya. So dyan pa lang, mga kabida, malaking tanong po, bakit po nila
sinabi at idineklara po yung dalawang impeachment complaints na sufficient in substance kung wala hong ebidensya, mga kabida. 'Di ba? Malinaw po na ginugulo po nila ito hong impeachment proceedings eh. Alright? Kung wala pong ebidensya, bakit po nila pinatulan ang complaints? Alright? Kung meron man pong ebidensya, siguro hindi po malinaw. Okay? Medyo alanganin po. Kaya yon, naghahanap pa po ng iba. Pwede ba yon? Okay? Pwede ba yon? Ang tawag kasi dyan is fishing expedition eh. Kaya nung una po, ginawa ito hong pagdinig, mga kabida, pinuna na po sila ni Congressman Rufus Rodriguez. Yung palang pag-issue po ng subpoena, addressed to the Office of the Ombudsman, mga kabida, at yung subpoena do sistecum para ho sa SALN, alright, malinaw po na fishing expedition po yon. Alright, pati yung isa subpoena daw nila yung law firm, okay, na nag-prepare doon sa SALN ni Sara Duterte, malinaw din yon na fishing expedition po, mga kabida. Naghahanap pa kasi sila ngayon ng ebidensya kasi gahol na po sa oras eh. Nasa stage po ng preliminary investigation po itong House of Representatives. Tapos wala hong ebidensya po, Kung magre-rely lang po sila doon sa confidential funds, mga kabida, malabo. Kaya naghahanap po sila ng ebidensya in order to support the claim na nagkamal po ng malaking pera po ito kung si Sara Duterte while in public service. Okay, kaya nga kini-question nga niya yung kanya hong yaman na umabot to ng 88 ata yon million pesos. Okay? Ang laki daw ng jump niya daw, mga kabida. Kaya nga gusto ko nilang suportahan yung 88 million pesos. Saan nang galing yon? Sa pamamagitan po, mga kabida, ng pag-issue po ng subpoena doon ho sa SALN po ni VP Sara. Okay, baka naman meron po silang makita po doon, na malaking bagay po na makakatulong sa pag-build up po ng kaso po against the Vice President. Alright, mga kabida. So, eto, malinaw po na naghahanap pa po sila ng ebidensya. So, ito, malinaw po na naghahanap po sila ng ebidensya, mga kabida, ayon po kay Congressman Benny Abante. Alright? So, tama po si Sara Duterte at yung kanyang kampo, na walang ebidensya ang complaints against her. Okay? Kaya, dapat ibasura na po yon. Pero ang nangyari lang po, idineklara pa po, na meron pong sapat na sustansya po, ito kong dalawang impeachment complaints. Kaya umabot po ngayon sa preliminary investigation. Alright? Pero nonetheless, ini-expect na po yan ni Vice President Sara Duterte na yun yung mangyayari po, mga kabida. Alright? Kaya nga hindi nga siya umaatin eh. Kasi yun nga, unang-una po may dalawang basihan po si VP Sara kaya ayaw ko niyang umatin. Unang-una po, meron na pong prejudgment po against sa kanya, mga kabida. Okay? Sa pamamagitan po ng mga pronouncement ng ilang mga miyembro po ng House Committee on Justice against her, against the impeachment, mga kabida, Tapos pangalawa po, mga kabida, hindi po nila kinikilala ito hong jurisdiction po ng House. Okay? Kasi kung naalala po ninyo, mga kabida, isa po sa kanilang petition po sa Korte Suprema, bago lang po, yung violation po, mga kabida, ng 1-year bar rule. Alright? So, ibig sabihin, wala hong kapangyarihan at jurisdiction po ang House of Representatives to tackle the two impeachment complaints. Alright? So, kaya hindi po nakapagtataka kung ayaw hong humarap si Sara Duterte. Hindi sa ganun na natatakot po siya na harapin ito hong mga testigo kasi malinaw po, mga kabida, na basura po ito hong mga testigo po ng House eh. O kagaya na lang po ni Ramil Madriaga po ang dali lang po lusutan yung kanya hong mga argumento Okay, katulad na lang po, mga kabida, yung claim patungkol ho sa painting na binigay doon niya yon kay Vice President Sara Duterte yung pala pagmamay-ari pala yun ng isang kilalang artist. Okay? Na inangkin po ni Ramil Madriaga. Tapos later on,
Okay? Nung lumabas po yung totoong artist, ang sabi po ng kanyang abogado, mayroon talaga, meron talagang painting na hinango po dun ho sa original. Kasi ang gusto daw ni VP Sara Macabida, magpagawa ito hong si Ramil Madriaga ng painting na hango doon ho sa original. Kaya yun, inutusan niya yung kanyang scholar na gumawa po ng painting. Yun yung istorya daw. Pero wala naman pong ipinakita si Sara Duterte. Kahit na sa mga previous post po niya, okay, na binigyan po siya ng painting. Kasi kung meron pong painting na kahawig po doon ho sa original painting na binigay po sa kanya Macabida ni Tanya Gaisano Lee, sana ipinost na po na vice presidente kasi alam naman po natin mahilig po yan mag-post ito hong si VP Sara Macabida, okay, as recognition doon ho sa mga ibinibigay sa kanya. O katulad na lang po doon kay Tanya yung kanyang painting, pinost niya po ito noong 2021 na binigyan daw siya ng painting, alright, ng isang Dabawenya artist. Bakit sa mga previous post po, Macabida, wala hong ipinost ito hong si Sara Duterte na painting na bigay umano ni Ramil Madriaga. So, ibig sabihin, wala ho siyang binigay. Alright? Tsaka pangalawa pa po, yung palpak po Macabida na manager's bank check. Alright? Ang dami hong butas po dun Ang daming questions. Kaya nga, nung tinanong po ito hong si Congressman Joel Chua, ni Ted Filon, kung bakit po binigyan po ng bigat ng Committee on Justice yung check, yung ebidensya na manager's check. Tinanong nga ni Ted ito hong si Congressman Chua kung nabasa ba niya yung affidavit at nasuri ba niya yung ebidensya, Macabida. Sabi po niya, hindi Okay? Tapos nung tinanong po ni Ted kung anong gagawin po dito na ang dami hong inconsistency po, So, ang sabi po ni Congressman Chua po Macabida, that will be part of the Senate hearing, Macabida. Doon pa lang, malinaw po na hindi ho sila nagbasa. Okay? Kung nagbasa man po sila Macabida, hinayaan po nila, na yung ebidensya po ni Ramil Madriaga, basura. So, yun po, Macabida. Ito hong post po ni Attorney Neil Abayon, para sa akin, may laman po Okay? Hindi ko naman po sinabi na sinadya po yun ni Attorney Abayon. Para sa akin, interpretasyon ko lang po, may laman po. Okay? Para sa akin, ang basa ko po doon, okay, na ito hong post niya na find evidence, okay, synonymous lang po yun Macabida doon ho sa fishing expedition. Wala hong pagkakaiba po Macabida. Okay? So, in short, okay, sa madaling salita, naghahanap po pa ng ebidensya ito hong House Committee on Justice para meron po silang sapat na batayan, Macabida, na pagdating ho ng plenary, suportahan po ito ng mga kongresista, Macabida. So, let's see, titingnan natin kung ma-appreciate ba ito ng mga mambabatas, lalong-lalo na po yung mga abogadong mga mambabatas po, Macabida. For your comment and for your reaction, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin dyan, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo Macabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.